Isang uri ng punong kahoy? Nagkukulay dugo raw kapag iyo itong lagain at pakuluan? Subalit, napakainam palang panlunas, lalo na nga sa mga babae na hindi nagkakaroon ng regular na buwanang dalaw. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamangha sa mga natatanging bisa at gamit ng punong kahoy na ito na kung tawagin nga ay sibukaw. Saan-saan mo nga ba ito maaaring panlunas? Mga bagay na maaaring hindi mo pa alam. Ano nga ba ang puno ng sibukaw? Ang sibukaw o sapanwood o sapang ay isang uri ng punong kahoy na kabilang sa pamilya ng mga namumulaklak na puno ng mga legumes. Isang klase ng puno na tropical nga dito sa atin sa Asia. Ang punong ito ay popular din sa mga katawagang Brazil wood o Brazil wood o kaya naman ay Indian redwood. Napakaraming gamit ng punong ito at kabilang na nga ang pagiging nitong isang mabisang antibacterial at anticoagulant o upang makaiwas tayo sa pagbabara ng mga dugo sa ating mga ugat. Ang kulay pula nitong katas ay isa ngang mabisang tina na kung tawagin ay Brazilin, na ginagamit ngang pangkulay ng mga damit, gayon din sa paggawa ng mga pintura at mga pulang ink. Subalit higit pa rito ay hindi alam ng karamihan na ang punong ito rin ay isang mabisang herbal na puno. Noon pa man ay ginagamit na ito ng ating mga ninuno, lalo na nga sa mga liblib na lugar dito sa atin sa Pilipinas. Ang punong ito ay mayroong mga dahon na maihahalin tulad sa sampalok at mga dilaw na bulaklak. Ang katawan ng punong ito rin ay nababalot ng mga malalaking tinik. Kaya kung makakita ka nito ay kaagad mo nga itong makikilala. Ngunit ano-ano nga ba ang mga benepisyong hatid ng puno ng sibukaw? Ang puno ng sibukaw o sapangwood ay mainam na lunas sa mga babae na hindi nagkakaroon ng regular na buwan ng dalaw at madalas pa nga ay sumasakit ang kanilang mga tiyan. Ito ay nakagagaling rin sa mga liver cancer, diarrhea, hypertension, tuberculosis, HEPA at maging diabetes. Ito ay napatunayang epektibo rin sa mga tao na dumaranas ng stomach cancer, ovarian cancer, breast cancer, ketong, gout o arthritis at bone marrow problem o mga sakit sa buto. Makakatulong din ito sa mga naninigarilyo upang makaiwas sila sa pagkakaroon ng lung cancer. Kung ikaw naman ay hindi makatulog sa gabi, napakabisa rin itong solusyon. Para naman sa mga kapanganganak lamang na maaaring nabinat, ito rin ay kadalasang ipinapainom. At kung ikaw ay dumaranas naman ng palagiang pagtaas ng presyon ng dugo o high blood pressure, ito ay mainam sa iyong solusyon. Subalit ano nga ba ang dapat mong gawin upang magamit mo ang punong ito na lunas sa iyong karamdaman? Kumuha ka lamang ng sanga o bahagi ng puno ng sapan o sibukaw, iyo itong balatan upang alisin ang tinik nito at pangunahing balat, sapagkat ito ay mapait. Pakuluan at ilaga lamang hanggang 15 o 20 minuto. At inumin bilang tsaa ang kulay pula nitong katas. Hindi ba't nakamamangha ang bisa ng punong ito? Lalo na nga kung kayo ay nasa probinsya at walang sapat na pera upang ipambili ng mga maintenance na gamot. Ano ang tawag sa inyo ng punong ito? Nakakita ka na ba? Nakakita ka na ba ng mga ugat ng niyog? Tama, ang napakakapal at salasalang ugat sa mga lupang tinutubuan nito ang ating pag-uusapan. Dahil batid mo ba na maliban sa ginagamit din itong alternatibong toothbrush
ay mainam din pala itong panglunas sa mayroong mga problema sa pag-ihi, heartburn, at infection sa apdo. Kaya naman sa dami ng puno ng niyog dito sa atin sa Pilipinas, ay marapat lamang na alam mo ang mga impormasyong ito na maaaring makatulong sa iyo sa oras ng kagipitan. Hello, what's up? Your best here. Talagang ang niyog ay sadyang puno ng buhay. Dahil lahat na halos ng bahagi ng punong ito ay sadyang kapaki-pakinabang. Mula nga sa mga dahon, bunga, katawan, at ngayon ay maging sa ugat pa. Sapagkat sa tradisyonal na panggagamot, ang ugat na ito ng niyog ay napakarami ring dalang halaga. Una, ang ugat na ito ng niyog ay matagal na ngang ginagamit na alternatibo bilang toothbrush noong unang panahon at gayon din bilang mouthwash dahil sa mga cleansing properties nito at mapinong mga hibla. Sa kabilang banda, ang pinaglagaan naman nito ay mainam para sa mga hirap sa pag-ihi o masakit ang puson dahil sa infeksyon, gaya din ng problema sa apdo o gallbladder infection. Kung problema mo rin naman ang acid reflux o heartburn, madalas rin itong inirekomenda bilang pangunang lunas. Maaari mo rin itong gamiting panghugas sa sugat upang madaling maghilom sapagkat ito ay nagtataglay ng mga antibacterial at antiviral properties at pininiwalaang makatutulong rin para sa maayos na daloy ng dugo sa ating mga ugat. Ang ugat ng niyog, anuman ang variety nito, ay ginagamit din bilang tina o di kaya naman ay ginagawang panali dahil sa mahibla nitong components o mga hitsura. Subalit, bago ito gawin, ay marapat na alam mo at sigurado ka na wala kang ibang nararamdaman o karamdaman na kinakailangan ng mas agarang atensyon. Walang ibang maintenance na gamot upang hindi ka magkaroon ng ibang komplikasyon. O hindi ba napakaraming pakinabang ng ugat ng niyog? Nagsalasala lamang sa lupa. Napakadami at madaling hanapin. Ugat ng niyog na marami palang pakinabang sa atin. Ikaw, nasubukan mo na rin itong gamitin? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.